Okay, dumako na po tayo dito sa bagong pasabog ng ating Ping Lacson. Ping! Ang Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po. Robert, magandang umaga at salamat sa Antimano for having me. Morning. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Senator. Unang-una po, Senator, kayo po bilang isang Senator Judge, doon sa iba po nating preparation ng sinasabi all systems go na, sa inyo po, sa panig po ninyo bilang magiging Senator Judge, handa na po ba ang Senator Panfilo Lacson para dito? Yeah, I think I can speak on behalf of at least yung majority members. Handang-handa kami kasi sa caucus namin kahapon, nagpublish kami doon sa aming clerk of court, kay Secretary Bantug, at na-resolve namin yung mga ibang issues na dapat i-resolve at para makapaghanda kami at preparado kami para sa Lunes. Opo. Kasi yung iba hindi nag-attend Yun ang problema. Nagtawag ng All Senators Caucus si Senate President Win Gatchalian. Dalawa lamang yung umattend sa minorya. Maski sa majority kasi may mga reasons sila, may mga flu yung iba may mga executive check-up, etc. So na ma-relay ni Senator Legarda at saka Senator Robin sa mga kasama nila sa minority yung napag-usapan para smooth yung aming magiging proseso sa trial. Opo. Senator Lacson, yung nauna nyo pong nabanggit before na presiding officer, magkakaroon pa rin po ba ng ganong paghalal sa panibagong presiding officer at si Senator Chis Escudero pa rin po ba yun? Meron kaming majority caucus on Monday. 10 o'clock yun ng umaga. Doon namin ipa-finalize yung pag-uusap tungkol sa usaping presiding officer. Ayun, opo. And then doon po sa mga napag-usapan kahapon sa inyo pong pulong all senators caucus po Sen, may mga major conflict ba doon na inyong na-resolve? Kasi po doon sa Facebook page ni Senator Robin Padilla, all praise po sa inyo, nagpapasalamat dahil doon sa pagtanggap nyo doon sa mga recommendations nila ni Senator Legarda. Actually, hindi nila recommendation yun. Sarili namin yun. Sarili kong initiative yung mga issues na dapat i-resolve na-discuss yun. Siguro ang isa ko pwedeng i-divert anyway. Hindi naman ito sensitive pero wala naman sigurong classified dito. Yung usapin tungkol sa pag-unseal, pag-open noong ITR, yung greenback. Isa sa napagkasundo namin, huwag natin gapin. Sabi nga ni Senator Chis Escudero, kasi siya yung lawyer doon sa grupo, wala siya sa Pangilinan. Wala kaming business para magtago ng ebidensya o mag-skip ng ebidensya. Yung ebidensya, ipipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa. Iniwan sa amin yung back. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kaya ang isang napagkasundo namin, solely namin yun kasi unang-una, labag sa batas, hindi ang impeachment court o maski anong korte ang mag-unseal noon. Kasi maliwanag sa National Internal Revenue Code, Section 71, na isa lamang ang exception. Kailan merong written authority from the President sa pan-recommendation ng BIR at saka ng Department of Finance. Kasi may briefing pa yan at hindi kami pwedeng mag-decide. Yung sinasabi ng prosecution na kami na yung mag-decide pagbukas doon, hindi namin gagawin yun. Kasi ma-open kami sa grave abuse of discretion. Kasi bukod doon sa National Internal Revenue Code, merong umiiral na mga Supreme Court rulings. Napakatagal na yung una nga Yung isa, 1933 pa yung decision, pero ito hindi naman nababago. At ito'y na-reinforce pa doon sa subsequent na jurisprudence, I think 2012, na sinasabi doon na talagang although considered na public record siyang ITR, isa lamang o dalawa, sabihin natin dalawa. Ang una, yun nga, yung upon written authority sa Presidente. At pangalawa, kung may waiver mismo yung respondent. So, wag sa amin ibagsak yung burden na mag-unseal o magbukas. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-unseal yan. Wag kami. Wag impeachment court. So, ang Office of the President po pala ang pwede magbukas ng BIR box? Yun po ang argumento ni Ping Lacson. Yung pala mas madali. Aray ko. Diba? Mas madali. Mas madali gagawin. Ibig sabihin, Senator Lacson, sa pag-start ng inyong trial sa Lunes, kasama yan doon sa unang mga action ninyo na ibabalik ninyo sa kanila yung custody niyan at silang bahala mag-desisyon kung paano nila yan gagamitin. Oo. Ewan po kung kahapon, kung sinauli yan. Dahil Sabado ngayon, Biyernes kahapon. I hope sinauli na yan kahapon. Kasi hindi naman kasama sa main transmittal daw para mang hindi abol. Pero ang tanong ko nga kahapon, bakit natin tinanggap? Tama rin, si Senator Chis mismo nagsabi, wala tayong business to safekeep, mag-safekeep ng evidence kasi korte tayo. Unless ipresenta yan at i-admit natin bilang korte
magpipresenta dyan, either yung prosecution or yung defense. Yan pa naman po yung mainit na pinag-usapan even nung pre-trial conference, Senator Ping, kung anong mangyayari sa magic box na yun, sa box ng BIR Alam mo, na yan. Alam mo, Robert, sa House pa lang, dapat ginawa na nila yun eh. Alam nila siguro yung batas eh. Pero bakit nila unang-una, yun, isinabit? Simple lang yun eh. Kumuha lang sila ng authority, yun nasa batas eh. Sumunod lang sa batas, di walang problema. So yan, malinaw na pagdating dyan sa BIR box na yan, offhand ang impeachment court at bahala ang prosecution at defense kung paano nila gagamitin yan kung gusto na nilang gamitin. Yan yung na-resolve na yan, ibig sabihin, Senator Lacson. Yes, nang naayon sa batas. Nang naayon sa batas. Yun, nang naayon sa batas. Oh. Opo. And then, meron pa rin po ba kayong pinag-uusapan ngayon, Senator Ping, na impeachment manager na tinatawag at ang impeachment court magkakaroon ba ng spokesperson pagdating po sa Monday? Spokesperson, yes. Pinapabayan na namin sa Senate President yun na siya na yung kumuha, pumili kung sino yung spokesperson. Ang pinag-usapan lang namin, kailan very close ang coordination ng spokesperson, of course, preferably lawyer, makipag-coordinate siya closely doon sa aming clerk of court kay Secretary Bantog. Opo. Senator, dahil na nabigyan na po kayo ng briefing regarding po dito sa magiging trial ninyo, justifiable ba yung mga time frame na hiningi both ng prosecution ng defense para dinggin ito or medyo tulong ito para sa inyo? I think napag-usapan na yun sa pre-trial conference. Kaya resolve yun kasi nagkasundo naman yung magkabilang parte sa schedule. May mga konti na lang na masasilimot. Alam mo, minsan may mga magka-crop up during the trial itself na mga panibagong development. So yun, i-resolve na yun as we go along. Grabe, ilang araw na lang. Exciting na ako. Excited na ako. Aray ko. Exciting na ako. Disturbing. Excited na ako. 'Di ba? Mabubuksan na ang pagnanakaw ni Sara. Masaya to. Tapos may plunder case pa sa ombudsman. Saya, Nobel. Aray ko. No? Ano kaya yung habang naghihintay si Sara, nakakulong na siya sa plunder? Oh, yeah. Aray ko. No? Saya no? Habang hinihintay ni Sara yung impeachment niya, nanonood siya sa kulungan, no? Kasi plunder case niya sa ombudsman. Oh, yeah. Aray ko. Sige po, i-set aside muna natin yung issue ng impeachment, Senator Lacson. Punta muna po tayo doon sa issue pa rin ng flood control, itong recent decision ng Ombudsman na gawing state witness, si former Secretary Bonoan. Bagamat may nauna na kayong pasabi dito, pero tama ba itong ginawa ng Ombudsman, Senator? Mas marami ba talaga tayong makukuha kung magiging state witness si former Secretary Bonoan? Mas alam ng Ombudsman kasi sila yung mas may appreciation sa mga ebidensya at kung ano yung napag-usapan nila ni Secretary Bonoan. Kasi sila naman nag-uusap yan kung ano yung pwedeng i-advance pa na makakatulong sa prosecution. Ang sa akin lamang, maghahanap dapat sila o si Bonoan ng mas guilty sa kanya. Kasi remember, ang mga requirements sa pagiging witness, remember, iba ito sa situation ni Roberto Bernardo, Alcantara et al. Kasi hindi naman sila naging akusado. Pumasok sila sa Witness Protection Program, may pinirmahan sila doon, nakasunduan, at sila talaga magtetestigo. In the case of Secretary Bonoan, medyo Johnny come lately, ika nga, na hindi nag-apply nung una pa lang, so na-accuse siya, na-issue siya ng warrant of arrest, tutunayan, nakakulong siya, at hospitalized nga siya sa PNP Hospital. So iba yon, wala sa kamay ng Ombudsman ang pagdi-discharge sa kanya at para maging state witness. Nasa jurisdiction na yon ng Korte ng Sandigan Bayan. So no matter how determined ang Ombudsman para gawin siyang state witness, talagang subject yan sa approval ng Korte. I-apply lang nila yan, i-motion, at kung payagan ng Korte, at magkakaroon ng hearing, siyempre yan. So ang tanong nga, sino yung, kasi ulitin ko, yung mga qualification, kailangan indispensable yung kanyang testimonya para leading to the conviction. Tapos hindi siya yung most guilty. Tapos yung of course materiality ng kanyang testimonya, yun na rin yun, Tapos si Bonoan kasi parang guilty. Mako-corroborate ng ibang ebidensya o testigo yung kanya. At pinaka-importante, ano yung credibility niya? Kasi kung halimbawa masalang siya, ma-cross-examine siya, at lumalabas na very selective o hindi credible, baka hindi siya umubra na maging ma-discharge.
as a state witness. Yun ang pagdadaanan niya. Unlike in the case of Alcantara et al., Bernardo et al., Opo. Antimano, sila na talaga yung hindi na sila inakusahan, no? Opo. State witness na sila. Yun ang diferensya. So para rin sa kaalaman sa ating mga tagapakinig, Opo. yun ang dapat pagdaanan ni Secretary Bunoan. At yung ibabalik na pera, Senator Lacson, doon sa initial investigation ninyo sa Blue Ribbon, mga magkano dapat yung mga ibalik niya? Di po ba yung ibang witness pinagbabalik, pinagsasauli rin ng pera? Oo. Kasi kung ibabase natin sa testimonya ni Bernardo pa lamang, sinabi niya na, di ba, 2023, 2024, 2025, merong alokasyon para kay Secretary Bunoan na 5 bilyon. So, 15 bilyon yon 3 taon. At ang sinabi rin ni Bernardo, merong 15% na commission o commitment para kay Secretary Bunoan. Pag kinumpute natin yung 15% ng 15 billion, easily that's 2.25 billion. Ngayon, sinabi rin ni Bernardo, Kita mo kasi si Bunoan po talagang binigyan ni Bernardo Kaya yun po yung natin, masasabi natin na talagang sobrang involved si Bunoan. At nung gagawin nga siyang state witness, medyo parang ewan ko, parang malabo Pero kung sabi ko nga sa inyo na naguguluhan ako 50-50. Kung iisipin mo naman yung health, baka mamatay siya, pwede rin naman. Ang gulo. Malaman natin yan malaman po natin yan. Hindi pa ako makapag-decide kay Bunoan. Parang na 50-50 ako kay Bunoan Kasi paano magiging state witness si Bunoan? Ang dami niyan nakubre Aray ko. Diba? Ang dami niyan nakubre Kaso naman, baka mamatay. Ang gulo. Napatuan siya, kaya pinapartihan siya ng 25% of the 15%. So pag kinumpute natin yung 25% ng 2.25%, may maiiwan kay Bunoan na 1.687 billion. Sinabi rin ni Bernardo na hindi naman todo ni Bunoan yun. Pinapartihan pa raw yung si late Undersecretary Cabral. So doon na tayo magbe-base. Ang base number natin ngayon, kung 1.687 billion, kung magkano na iparte kay Bunoan, easily, kung ikakalculate natin, kung meron pang ibang mga commitment si Secretary Bunoan, sabihin na natin, ilagay na lang natin at the very least 1 billion doon pa lamang. Yung sa iba pa. So kailangan talakayin mabuti yun kasi in fairness to the Republic of the Philippines, to the Filipino people, kung i-discharge mo siya at magiging state witness siya, at siya naman ay lapping his way to the bank, mukhang unfair naman sa atin yun bilang taxpayers, di ba? Oo, Ma'am Winnie Artos, masisira mga damdamin ng DDS niyan. Oo. Kasi si Bunoan po, may ituturo yung mga senador Ewan ko, ituturo niya si Martin Kasi sa mga naman niya, wala naman testamiento na unay siya kay Martin. Pero si Bernardo, talagang inugnay siya, si Bunoan. Talagang pin-point siya. Umiyak pa nga si Bernardo, natatandaan nyo, to Secretary Bunoan. Umiyak pa siya noon. I thank you for the opportunity. Aray ko. You gave to me. God gave me you. Aray ko. To show me what's real. There's more to love. Flood control, I feel. Aray ko. Di ba? Umiyak pa si Bernardo dahil hindi niya masikmura na sasabihin niya ang pinakaulo si Bunoan. Kasi hindi mo mangyayari ang mga abutan kung hindi aprobahan ni Bunoan. Diba? So while iiwanan natin yung wisdom sa yung desisyon na ipa-discharge siya as a state witness. Teka muna, parang tingnan din naman natin kung ano yung babalik sa kabayan ng bayan. Bukod dito, Senator Ping, doon sa issue nitong kay Bunoan, meron pang issue kahapon ang Sandigang Bayan, kinasuhan po sa Sandigang Bayan yung isa sa mga kaibigan po ninyo dyan sa Senado, si Senator Rodante Marcoleta. Nakikita po ba ninyo na panggigipit ba ng administrasyon itong nangyayari na ito? Kasi po ang sinasabi nila lahat ng hindi kumakampi sa group ninyo isa-isang nalalagas daw po. Ang panggigipit,
pinaghahanapan ng pinagpipilitang hanapan ng ebidensya para ma-indict o kaya makasuhan. Ito naman sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, di ba? Hindi na kami kailangan maghanap. Siya na nagpresenta ng ebidensya. Dahil maliwanag na maliwanag. Kaya nga, alam mo, may nakausap ako ng ibang mga legal experts. Meron silang tinatawag yung mga abogado, reverse trial. Reverse trial. Tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Aba, ano pa bang gagawin ng prosecution? Hintayin na lang mag-cross-examine at makipag-argue na lang si Senator o yung respondent o sino man against himself, no? Dahil siya yung nagpresenta ng ebidensya o national TV, di siya na lang yung mag-argue sa sarili niya kung paano i-defend yung sarili niya. Para bang to speed up the process in trial, hindi na kailangan magpresenta. Kasi ano ba ipipresenta ang ebidensya ng prosecutor? Kung nagpresenta ng ebidensya, yung mismo respondent. So, anong magiging panggigipit kung yun ang inaakusan nila sa ombudsman o kaya sa gobyerno o kung kanino man? Hindi naman naghanap ng ebidensya yung ombudsman Sa kanya na nanggaling. So, nalaglag sa lap nila yung ebidensya. So, sila naman, meron silang responsibility, meron silang mandate. Na pagkaganyan, iba mo, to proprio. Opo. Kasi nandiyan na lahat Siya na mismo on national TV. At sabi nga nung nakausap ko, ito even parang mas overwhelming na ebidensya ito kaysa doon sa tinatawag na extrajudicial confession. Bakit? Ang extrajudicial confession, pwedeng i-question pa ng depensa na, teka muna, walang advice yung lawyer, walang advice ng counsel, o kaya mali yung advice ng counsel, may depensa pa, pero itong admission against interest, naturingan pang abogado, anong advice pa ng counsel ang kailangan mo? Abogado ka. At sinabi niya yun sa program. So, napag-usapan lang to nung third. Aray ko. Tama ka naman. Ano ba advice mo niya? Abogado siya, umamin siya. Proud pa siya. Aray ko. Kasi nung napag-usapan namin sa aming grupo, may mga abogado ron at naging paksa ito Doon ko unang narinig yung reverse trial Kaya tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Reverse trial, siya na yung mag-argue against himself. Opo, parang pag sinabi kasing reverse trial, Senator Lacson, 'di ba? Usually kapag hearing sa prosecution, ikaw ang maglalatag ng mga ebidensya sa yung proof of yung burden para Burden of proof. na guilty siya. Pero do sa reverse trial kapag sinabi Sen Lacson, tama ba, 'di ba? Para nakahalop kip lang na ganun, yung depensa yung prosecution tapos pinapanood yung dinidepensahan ng depensa yung sarili niyang akusasyon. Yes. I don't know if it's the proper word, pero para bang ikaw na mag-disprove na hindi totoo yung mga pinag-aamin Sinabi mo. Oo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, alam natin pag plunder, Senator Lacson, at kung if ever lang naman maglabas ng warrant, makulong, hindi ba ito makaka-apekto naman sa function ninyo dyan sa Senado? Si Senator Bato nagtago, si Senator Jinggoy po ay nakakulong, at ngayon ito another senator naman yung possible na maaresto. Well, whatever the number is or whatever the number of attendees yung sa mga present during the trial, tutuloy natin trial. Kasi ang pinag-uusapan pa lang naman yung threshold o kaya yung kung ilang bilang ng mga senador. Pagka magre-render ng decision, di ba? Pero yung trial, tuloy-tuloy yun. Hindi kami pwedeng parang ma-hostage na kulang kami. Halimbawa, 13 lang kami o kung ilan lang kami. Hindi na namin tutuloy trial. Huwag bang mag-boycott? Kung sino man yung gusto mag-boycott sa mga kasama namin, huwag naman sana. No? Dahil ito constitutional duty ito. Tutuloy pa rin. Hindi pwedeng mantala yung trial. In fairness din kay VP Sara. Ituloy-tuloy na lamang para kung lalabas ang verdict na acquitted siya, at least maklear na siya, hindi ba? Tama. Pero hindi pwedeng i-hostage na ayaw namin mag-attend dyan at papaabala kami, hindi po pwede. Kasi forthwith niya di ba? Opo, ibig sabihin, basta may majority ng miyembro ng Senado, tuloy. Kahit na hindi sila umattend, kahit na sabihin nilang hindi, bilang protesta or what, ayaw namin pa rin mag-attend dyan. So kayo, sa panig po ninyo sa majority, tuloy yan. Yes, yun ang usapan namin. Ngayon. Yan ayan. So, ayan po yung inaabangan natin. Kasi nga po, may napapabalita po, mga kababayan, mga karayuma, na iboboykot po ang impeachment sa pangunguna na naman ni Petra Cayetano. Nagpaplano po ng boycott. Hindi po, tignan niyo po, si Cayetano hindi pa pumapasok sa Senado simulat sa pool. Aray ko. Hindi pa makamove on. Parang ex mo. Di ba? Yung parang yung ex mo hindi makamove on sa nangyari sa inyo. Ayaw pa rin maglalabas ng bahay. Aray ko. Nanunumbat pa rin. Ngayon, gusto nilang i-boycott. Di umano. At nagpaplano sila
na wag puntaan ng impeachment. Pero sabi po ni Ping Lacson, hindi po ganon. Kahit wala kayo, itutuloy yan. Basta nandiyan yung mayorya, 12 yan. Mangyayari na naman po. Pipilayan na naman ang Senado. Malamang-lamang sa Lunes, maabangan natin to. Diba? Oh. Kaya abangan po natin sa Lunes kung tuloy ba ang boycott ng mga DDS na luga na senador. Abangan po natin yan mga kababayan, mga karayuma. Gusto ko po magpasalamat sa inyo sa pagsama sa atin sa napakaikling live. Maraming salamat po sa pagsama sa napakaikling live na to. Sana po nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy po kayo, palike-like na lang po and pa-subscribe sa Vengador Channel, Nyolo Channel, at sa Nyolo Random News Channel. Doon tayo huwag yung bitawan yun. Okay? Pansamantala lang to. Nakikibahay lang tayo kay Boss Mike dahil napakabuti niya at tinutulungan tayo. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, Judas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singong